Samantala, tiyak na raw ng Department of Energy, ligtas daw sa brownout hanggang sa susunod na linggo ang Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Pero ang isa pang tiyak, ayon sa Meralco, may dagdag singil sa kuryente. At yan naman po ang tinutukan ni Julius Segovia. Sapat ang supply ng kuryente sa Luzon hanggang matapos ang pagkukumpuni sa Malampaya facility sa April 14. Kaya ayon sa Department of Energy, malamang ay hindi makatikim ng brownout ang Luzon hanggang sa susunod na linggo. 30 per unit is okay. Ang Meralco, siniguro ring walang power outage sa kanilang mga customers sa loob ng isang buong maintenance shutdown ng Malampaya, kahit may ibang plantang pumalya. Sa datos ng Meralco mula sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, sobra raw ang supply sa demand. Aabot nga raw sa mahigit 1,800 megawatts ang reserbang kuryente sa Luzon. Pero ang inaalala ng Meralco, sa Mayo, kung kailan inaasang lolobo ang konsumo, na posibleng pumalo sa mahigit 9,000 megawatts. Diyan na ho talaga natin nararamdaman yung pagtaas ng demand dahil mas kailangan ng mga customers natin ang kuryente, mas maraming gumagamit, mas mainit ang panahon, mas maraming cooling devices na gagamitin. Ligtas man sa brownout ang Metro Manila at ilang kalapit probinsya hanggang sa susunod na linggo, kailangan namang paghandaan ng mga consumer ang tiyak ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kinumpirma ng Meralco ang power rate hike, pero hindi ito kasing laki ng unang pagtaya na 46 centavos kada kilowatt hour. Kahit gumamit ng mas mahal na panggatong ang tatlong plantang umaasa sa natural gas ng Malampaya facility, nanatiling stable ang presyo ng kuryente sa merkado. Bukas i-anunsyo ng Meralco ang eksaktong taas singil. Maaring mas mababa doon, hopefully, dahilan sa nakikita naman natin yung movement naman sa merkado is not as steep as we earlier projected it to be. Pero kung si LPGMA Representative Arnel D ang tatanungin, hindi dapat idahilan ng 30-day maintenance shutdown ng Malampaya sa taas singil. Nananatili raw mura ang presyo ng krudo at uling sa world market na ginagamit din sa paglikha ng kuryente. Sa ilang bahagi ng Mindanao, tuloy ang brownout tulad sa Pagadian City, kung saan 8 oras ang rotational o salit-salit ang brownout. Napipilitang gumamit ng generator ang ilang ospital, ang ilang kainan, halos langawin dahil walang customer. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.